Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng News 5 43 minutes ago. Tungkol ito sa video speech ni Congressman Kiko Barsaga. Yung nananawagan siya ng people power. Viral yun ha. Ito. Video ni Representative Kiko Barsaga na nananawagang mag-resign si PPBM, pinatatanggal. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan o ang administrasyon sa ilang social media platforms para ipabura ang video ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kung saan nananawagan siyang magbitiw sa pwesto si President Bongbong Marcos. Sa halos 2 minutong video na in-upload ni Barsaga noong October 4, hinihikayat ng kongresistang publiko na manawagan para sa resignation ni Marcos Jr. Okay, ito ang pahayag ng DICT Henry Aguda. Noong lumabas ang content na yon, agad naming tinawag ang atensyon ng platforms. We went through the process, saad ng DICT Secretary. Dagdag pa niya, we respect free speech and the right of people to express their opinions. Pero, pag nag-violate na ng batas, the least they can do is to comply. Meaning, yung mga social media platforms. Meta, Google, TikTok, ano pa yan. So, ang tanong, tingnan natin, people who reacted. Dito ako mahilig. 6,500 ang nag-react. 4,800 ang tumatawa, 1,400 ang nag-like, 144 ang galit. So, ang tanong, ano bang na-violate na batas? Ano sa tingin nyo? May batas bang na-violate yung? Hindi naman siya nanawagan ng violence. Diba, resign lang? Dahil, sabi niya doon, ang Pangulo, he is not serving anymore the interest of the Filipino people, but only the interest of his family and his political allies. Ganun man lang ang sinasabi niya. Tignan natin ang mga comments. Lance Duterte, sabi niya, ulol, gusto niyo nang busala ng mga tao dahil lamang sa pagsasabi ng katotohanan? Ito naman, nag-respond si Congressman Kiko Barsaga. You cannot state a law that has been violated until a decision has been made by the judiciary. Yun ang alam ko. Dapat ang korte ang magsabi. Siguro, sampahan nila ng kaso sa korte. Bakit idiretso nila sa social media platforms natanggalin? Ang tanong, mapipilit ba nila ang mga social media platforms natanggalin? Depende na pala kung kaya may mga social media platforms naman na So, Maming, sabi niya, Kong Barsaga, sa'yo ako kung makikita nila ang Tegri at ang Leon. Nitro Bisdak OFW. May nilabas bang desisyon ng isang korte na violation of free speech yan? Wala naman. We are a democratic country and every Filipino who is not satisfied with the performance of the President can publicly call him out to resign. Naayon pa rin yan sa batas. Ang pagtanggal ng speech niya ay ang lumabag sa batas. Ikaw ang law bender. 3 na kayo ni Rimulya at Tulfo.
Manuel Rimando, remember, respect is a traditional word that brought by our forefathers since God created the world. Mark Saud, what to comply? Oh, Regidor Dalay, anong violation kaya? Congressman Barsaga is a representative of his district and share the sentiments of his people. Oo nga. So, sa akin lang ha, wala akong nakikitang violation sa sinabi ni Congressman Kiko Barsaga. Very clear yung salita niya na hindi na kasi interest ng mamamayang Pilipino ang pinagsisilbihan ng Pangulo. Dahil grabe itong talamak na corruption. Tapos sabi pa niya na na-shock siya, nabigla daw siya sa magnitude ng corruption. Akala niya maliliit lang na corruption ang nangyari. Now, grabe ang kanya. I was shocked, sabi niya sa kanyang bagong podcast. Ganito na pala. Again, nakakalungkot pong balita, mga kaibigan. Sa post ni Gretchen Ho, isinare niya yung malungkot na pangyayari sa Oslo, Norway. Kamag-anak ni Gretchen Ho magpa-exchange lang ng $300 doon sa airport para gastusin sa Norway. Sinabi pa naman ng teller na, "Are you from the Philippines? We will not exchange. Hindi namin papalitan yung dolyar mo dahil talamak ang korupsyon sa Pilipinas." Oh, sampal sa mukha nating lahat. Nadadamay ang ordinaryong Pilipino. I don't know, yung kamag-anak ni Gretchen Ho, kung namasyal lang ba doon o doon nagtatrabaho. So tapos, ganito pa ang sabi ng ating press officer, wala daw kinalaman ang Pangulo sa nangyaring corruption. Wala daw siyang kasalanan doon. Eh bakit niya pinirmahan yung 2025 national budget? Siyang pumirma eh. Alam niya na may diferensya, pinirmahan pa rin tapos wala pang kinalaman. Anyway, tingnan natin kung ano ang gagawin ng mga social media platforms kung tatanggalin ba nila o hindi. Basta to me, kahanga-hanga itong Congressman Kiko Barsaga. Mabuhay ka, Congressman Kiko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Hindi kadakuan sa mga buto. Karon naman nagit sa pag-atop mayo nagit nga tan-awon ang balay ni Kuya. Salamat gyud kay nilis na gyud akong atop tungod sa hinabang. Oo. Kay ug walay hinabang, dili milis na akong atop. Mm. Salamat kay sa Ginoo nga
gihatagan ko niyo og hinabang nga panalangin. Mm. Salamat kayo. Sure. Sa nagtabang sa sin sponsor. Mm. Salamat kayo. Oh, salamat kayo po dia.